guys, welcome to my vlog. Ngayon, tatalakayin natin ang isa sa philosopher na si Franz Kafka. Si Franz Kafka, isang kilalang manunulat ng Aleman na nagmula sa Bohemia, ay isa sa mga pinakamahalagang figura sa panitikan ng ika-20 siglo. Ang kanyang mga akda ay nagtatampok ng mga kakaiba at nakakatakot na mga sitwasyon na naglalarawan ng mga tema na pagkakawalang malay, pangamba sa kamatayan at kawalang saysay. Ang kanyang mga pinakasikat na akda ay ang nobela na The Trial at the Castle at ang nobela The Metamorphosis. Si Kafka pinanganak noong July 3, 1883 sa Prague sa isang pamilyang Aleman na nagsasalita ng Czech na Hudyo. Lumaki siya sa isang mahigpit at makapangyarihang ama, si Hermann Kafka, na isang matagumpay na negosyante. Ang kanyang relasyon sa kanyang ama ay naging isang malaking impluwensya sa kanyang mga akda na madalas na naglalarawan ng mga tunggalian sa pagitan ng mga anak at mga magulang. Nag-aral si Kafka ng batas sa German, Charles Ferdinand University sa Prague. Bagamat hindi siya interesado sa batas, pinili niya ang kursong ito upang mapanghinahon ang kanyang ama. Sa universidad, nakilala niya si Max Brod, isang kapwa mag-aral ng batas na naging matalik niyang kaibigan at naging tagapagmana ng kanyang mga akda. Makapagtapos ng batas, nagtrabaho si Kafka bilang isang opisyal na isang kumpanya ng siguro ang kanyang trabaho ay naging isang malaking pasanin sa kanya dahil limitado ang kanyang oras para sa pagsusulat. Sa kabila nito, patuloy siyang sumulat sa gabi at sa kanyang mga bakanting oras. Si Kafka ay nagkaroon ng ilang mga relasyon sa mga kababaihan, ngunit hindi kailanman nagpakasal. Siya ay nagdusa mula sa pagkabalisa sa lipunan at mababang kumpiyansa sa sarili. Noong 1917 na nag-diagnose siya ng tuberculosis, isang sakit na hindi na nagagamot noon. Namatay siya noong Hunyo 3, 1924 sa edad na 40. Si Franz Kafka ay isang manunulat na nag-iwan ng malaking marka sa panitikan at kultura. Ang kanyang mga akda ay naglalarawan ng mga karanasan ng pagkakawalang malay, pangamba at kawalang saysay na patuloy na nagiging makabuluhan sa ating panahon. Ang kanyang pamana ay patuloy nagbibigay ng inspirasyon at pagpapaisip sa mga tao sa buong mundo. Ang mga akda ni Kafka ay nagkaroon ng malaking impluwensya sa panitikan at kultura. Ang salitang kaprake ay ginagamit upang ilarawan ang mga nakakatakot, hindi makatwiran at makapanghina ng mga sitwasyon. Ang kanyang mga akda ay patuloy na pinag-aaralan at binibigyang kahulugan ng mga kritiko at scholar. Ang kanyang mga akda ay sinalin sa maraming wika at patuloy na binabasa at pinahalaga ng mga tao sa buong mundo. Ang kanyang mga kwento ay nagpapatuloy na magbigay ng inspirasyon sa mga artista, kompositor at pilosopo. Ang isa sa mga akda ni Kafka, The Metamorphosis. Ang kanyang mga akda ay nagsimula ng makilala noong 1950 nang mailathala ang The Metamorphosis. Ang Metamorphosis ay tungkol sa isang lalaking nagngangalang Gregor na nagising isang araw bilang isang malaking insekto. Ito ay isang kakaiba at malungkot na kwento na nagpapakita kung paano siya nakaramdam ng pagkakulong at nag-iisa, at kung paano hirap ang kanyang pamilya na harapin ang kanyang pagbabago. Nag-iisip ka nito kung gaano kakaiba ang buhay at kung paano natin sinusubukang maghanap ng kahulugan dito. Isa sa mga quote ni Franz Kafka, "By believing passionately in something that still does not exist, we create
The non-existent is whatever we have not sufficiently desired. Dito na magtatapos ang kwento ni Franz Kafka.